Welcome back to my YouTube channel again, Pupong Pinero YT. Guys, ang gawin po natin ngayon is maglagay po ako ng asin sa mga dwarf coconut ko. Kasi kinakain ng anay. Kaya pagkakainin ng anay, lagyan po lang po natin ng asin. Kasi yung asin, yung anay ayaw niya ng maalat. So may nakabili tayo dito ng isang sako na asin. May lagayan tayo dito. So ipakita ko sa inyo paano po gawin paglagay ng asin sa ating coconut dwarf. So guys, may asin po tayo dito, no. Lagyan po natin tong timba natin. Sa isang puno, lagyan lang po natin ng mga isang ganito na asin. Siguro mga 1 kilo na to, mabigat tong asin eh. Kasi marami-rami din pong lagyan natin na niyog. Tsaka yung saging. Pero kulang pa to. Dagdagan ko pa to isang sako kasi yung isang sako kulang lang. Kasi may ano pa tayo. Yung anong tawag nito? May mga saging pa nalagyan. So ang sikreto nito, ipakita ko sa inyo kung ilang feet o 2 roller ang layo ang paglagay natin sa asin. So punuin muna natin to guys, tapos lagyan natin ng asin yung niyog. So guys, kung nakita nyo, ito po yung coconut dwarf natin. 3 years na po to. Kaso lang, kinain ng ana yung nakaraang buwan, mga 2 buwan na. Inano ko to, nilinisan. Marami yan sila doon. Paikot yung dwarf natin. Dapat nito, malaki na to. Ang problema lang, na susot yung dwarf kasi dahil sa walang alaga. Kasi ilang taon na hindi ko naalagaan. So ngayon, nabunuhan ko na to na mga 2 months ago na ng urea. So ngayon, lagyan na natin ng asin para anong tawag nito, hindi kakainin ng anay. So kung nakita nyo dito guys, may asin tayo dito, no. Punuin lang po natin to. Tapos pag malagay tayo ng asin para hindi pamatay yung niyog, mga 2 roller ganito, tansyahin nyo lang 2 roller dito. Yun. Diba? Pakita ko sa inyo. So ganyan kalayo huwag masyado ilapit. Para hindi maano yung puno. Paikot lang. Iikot nyo lang yung asin. Yun. Mas maganda nga to pag nilinisan muna, pero sige lang kasi maulan naman. Kahapon umulan, malakas yung ulan kahapon. Kaya ano din yan, ma-dissolve din yan siya. Matuyo din yan pag mahamugan mamayang gabi. Pero baka mamaya umuulan din. Hindi ano yan, ma-drain yung asin na yan, ano yan, ma-dissolve sa ulan. So doon, lagyan natin doon sa kabila. So same lang din gawin natin dito. Punuin lang din tong isang ganito. Kailangan may sukatan kayo. Tapos tansyahin nyo lang yung 2 roller. Ganun lang. Ipaikot lang din. Yun. Kailangan alagaan natin yung niyog natin kasi pag bata pa sila, kailangan nila parang baby, di ba? Oh, dapat alagaan mo na para paglaki na, so wala nang problema. Kasi mahal yung dwarf eh. 150 per isang seedlings. Sayang pag hindi mo alagaan. Tulad nito, pakita ko Tulad nito guys, tingnan mo. Kinakain ng binutasan ng batil. Yun, no. Binutasan. Tapos tingnan nyo yung puno niya, parang matumba. No? Ang gawin ko nito, balikan ko to next day, lagyan ko ng pang dito para hindi siya matumba. Kasi sayang, malaki na to eh. Pero itong kalaki kasi pag magtanim pala kayo ng dwarf, huwag nyong isabay sa mga malaki. Kasi mahirapan sila tutubo. Kailangan malayo sila sa malaking puno. Malapit kasi sila sa puno eh. Kaya yung ayaw nila yung ugat nila na
ah, may obstruction, yung maano sila, masapawan sila. Kaya yun, ito na nangyari nitong dwarf na to, ganyan. Pero siyempre dwarf siya eh, walang problema kasi kaya tinawag na dwarf kasi hindi lalaki, di ba? So ayos lang yan. Pero ito, puputulin ko to pag may budget na po ako, pagpagawa ng dito, bahay-bahay kunti, maliit. Para pag dito ako, dito na ako mag vlog, mag content sa YouTube natin, tungkol din dito sa mga tanim ko. So mamaya guys, itong mga saging ko, yan, lagyan din natin yan. Pero ngayon, yung mga niyog muna lagyan natin. Kasi sayang pag hindi ilagaan yung niyog. So same lang din gawin natin. Magkuha ka ng isang ganito na asin. Siguro almost 1 kilo to eh. O dapat 1 kilo. So, sige lang kasi marami kasi tayong lagyan. Ganun pa rin yung layo. Maintain lang. Maintain lang yung layo. Huwag masyado malapit. Kasi para hindi mamatay yung niyog natin. Madirect sa puno. Makapira kayo nito pag yung dwarf nyo maalagaan natin ng maayos kasi mahal yung seedlings nito. Yung last na nabili ko 150. Ito pakita ko sa inyo kung saan yung 150 na nabili ko. Itong orange para na variety, ito orange na variety, binibinta to ng 350 per seedlings. Pero sabi ko sa may-ari, hindi naman ako pariner. Kasi doon sa amin, marami kasing mga pariner doon na ano na yung mga negosyante natin. Dahil sa kanila, hindi na tayo makabili ng mura. Mumurahin na lang natin sila. Kaya binili ko ng 600, 4 na piraso. Ito, hanggang doon. Pero yung iba, ibang variety na yon papunta doon. Yun, marami yan sila. Yung mga area na bakante, nilagyan ko kasi sayang pag may bakante, dapat taniman. So ito, pakita ko sa inyo yung mga maliit, lagyan natin. Itong mga maliit guys, hindi masyado marami. Tama-tama lang. Mga hindi punuin to. Tama lang tong ganito. Boss, ganun din ang layo. Huwag masyado ilapit sa puno. Para for maintenance lang to na hindi siya kakainin ng anay o yung mga insekto. At saka gustong gusto din itong nitong mga niyog yung maalat. Yung iba nga dagat yung ilagay. Pero sa atin hindi dagat ilagay natin, asin, kasi wala tayong kargahan pag magkuha tayo ng dagat. Malayo-layo tayo sa dagat eh. Yan, ito orange din to eh, orange dwarf. Kaya hindi masyado malaki yung nito, yung bunga, pero maganda to tingnan. Ganun din, maintain lang ang layo ng paglagay ng asin. Kasi pag hindi mo to alagaan, pag wala ng ulan, kakainin to ng anay. Gusto yung anay ng dun sa nila, yung husk nila. 'Di ba? Kung tatawagin bunot, doon yan sila titira. Pero pag abunuhan ko to uli, kasi baka pagkatapos ng 1 buwan, urea na naman ilagay natin, kasi every 3 months yung paglagay ng urea. Ito asin, minsan-minsan lang, pwede din every 3 months. Pero kasi may trabaho tayo, hindi natin masunod yung tamang buwan, wala pa tayong trabaho, kaya naalagaan natin to sila ngayon. So marami-rami yan papunta doon, marami tayong tinanim dito, kaya dinandahan kong linis. Pero ngayon hindi ko pa nalinisan, baka bukas balikan ko to pag wala akong lakad. Ito malaki na yung iba eh, yun.
So sana maano yan sila, mabuhay, hindi mamatay. Ipaputol ko pala tong kahoy na to. Ipaputol ko tong kahoy na to kasi hindi sila makita sa araw, hindi sila maarawan dahil sa kahoy na to. Tingnan mo. Lumampas na dito sa boundary. Boundary kasi to alad. Yun. Kaya ipaputol ko yan. Maghanap ako kung sinong tagaputol niyan. So guys, ito pala yung Katigan dwarf ko. Ibang variety ng dwarf. Lagyan din natin. Marami-rami din to sila. Katigan dwarf. 150 yung bili ko nito sa isang seedlings. Kaya paldo tayo nito pag malagaan natin nito maayos. Pag lalaki ito. So makapira tayo kasi 150 sa isang puno. Biruin mo yan. Sa isang ganito. Maliit pa to binili ko. Ganyan pa kaliit to. Na-vlog ko to eh. Pero hindi dito sa YouTube. Doon sa Facebook account ko. Johnny Pinero. So sana masuportahan niyo din yung Facebook account natin, Johnny Pinero. Dapat Pinero yan, Inyi. Kasi Pinero yung apelido ko. Ginawa ko lang Pinero. Tapos yun. Marami-rami ito yun sila. Yan dun. Dagdagan ko pa nga to eh. Kaso saka na. Ito lang muna alagaan natin. Kasi marami-rami din to. Punta dun. Ganda to tingnan pag malaki na eh. So yan lang po ang pag-alaga ng Neo guys. So sana nagustuhan nyo po yung ginawa natin ngayon. May natutunan kayo ngayon sa vlog po natin na paano gawin sa maintenance ng niyog para hindi aanayin. Kasi yung anay pupunta yan dito sa husk, yung sa ano niya, buong, di ba, yung bunot kung tatawagin. Doon yan sila gustong titira. So ito yung pinakamalaking dwarf natin guys, no? 3 years old. Kasi nasusot siya, hindi masyado tumubo dahil sa malapit sa mga niyog na luma, yung mga malaking niyog. So guys, please support my YouTube channel Pupong Pinero YT, and please click the notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating videos na matutunan nyo. So guys, hanggang dito lang po. Sana nagustuhan nyo. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. Okay? Suportahan nyo po guys yung ano natin, YouTube channel. Thank you. Love you.